What religion or belief system do you belong to? Actually, it's my husband who belongs there. What are the main beliefs of your religion? You love for everyone, respect for charity works. Parang ganun eh, wala namang major. Hindi ko pwedeng sabihin na si Kristo ay Panginoon kasi sa lahat ng mga religion, Panginoon siya talaga, except for Iglesia ni Cristo. So yun, simplicity, charitable works, love for everyone, for all genders. And yung service. You are here because your purpose is to serve your brothers and your sisters. Who is the founder or most important figure in your religion? Eliseo F. Soriano. What holy book or sacred text does The your Bible, the Holy Bible, King James Version, all Bible translations, except the African translation. Parang hindi ginagamit yun. Unorthodox kasi yun eh. What are some practices or rituals you usually do? So parang yung ritual, wala naman tayong, for example, bago matulog, naglilinis ng face. Wala namang mga ganung rituals. Except, papasok kami sa sambahan, yung we take off the shoes. So we wear socks. Di magsasocks ka, o kaya may extra slippers sa loob. Dahil mga babae, mahahaba ang damit, hindi nagpapagupit ng buhok, mga ganun-ganon. Tapos let's say manipis ang damit, mga nakasando, modest, very modest. So walang mga alahas and all. Tapos yung the husband being the head of the family, so most of the decisions are entirely made by the husband, and what he says, everybody should follow. How does your religion affect your daily life? In how you deal with people, because I remember when I was younger, I tend to be a lot mas stubborn ako noon, and I value rewards, power, money. But as I get involved in the religion, you appreciate what you have. Parang hindi na katulad before na you strive for so much more to the point na you end up buying things you don't need. Parang now, pag may extra pera, ang iniisip mo, what can I do to be able to help my brothers and sisters who are in need? What values does your religion teach about treating others? Full respect for the LGBTQIA+ community. Kasi some religions that I know, parang ayaw, kasi ganito, ganyan. So in the church, they're accepted as long as they do not involved in sexual relations, ganyan. Pero, for example, ikaw ay tomboy, di tomboy ka, pero wala kang jowa na girl. What special celebrations or religious events do you observe? Yung fiesta ng Diyos. So yung fiesta ng Diyos, it's done 4 times a year. So wala kaming fiesta, as in fiesta, pero yung fiesta ng Diyos, pinapakain yung mga naghahanap ka ng mga nasa labas, homeless, everyone, maybe bring food, we pick them up, pinapaliguan, pinapakain. Every week, meron kaming once, let's say every Saturday night, meron kasi salamat. Yon. So yun yung almost 6 hour of church service, of singing, dancing, praising the Lord. Pasalamat kasi for the past year, past week, inalagaan kayo, di ka nagkasakit. What do you like the most about your religion or beliefs? It's parang what you get out of that religion na mas naging mapasensyoso ka ba, mas naging simple ka ba sa buhay, mas naging totoo ka ba, it made you a better person. Hindi na ano mo yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin di ba? Maging better na tao tayo. What religion or belief system do you belong to? Kung totoo, sekta lang ng religion ang Foursquare, yung Foursquare Philippines o Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, yun yung pangalan niya. Di ba dati, kung totoo sako pa rin ng Christian religion ang Foursquare. Bale, dun sa Christian religion, meron tinatawag pa na evangelical. Di ba merong Catholic, Protestant, saka kami, ang Foursquare, evangelical, tapos Pentecostal pa. Pag sinabing evangelical, masigasig sa pagdadala ng mabuting balita, ng good news, zealous in spreading the good news of salvation through our Lord Jesus Christ. And at the same time, Pentecostal, because we highly believe in the works of the Holy Spirit, who is the one who is infilling or baptizing the believer, and the one who empowers the believer to do the works of the Lord. So we really depend on the works of the Holy Spirit pag sinabing Pentecostal. Yun, ganun ang setup o status o yung pagkaka-identify sa Foursquare. But our main belief is composed ng 4. Kaya sinabing Foursquare, Jesus Christ is the Savior, Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit, Jesus is the healer, and Jesus the soon coming King. What are the main beliefs of your religion? Yung sinabi ko kanina, yung chief main belief, yung Jesus Christ is the Savior. Makikita nyo yung symbol na cross. Tapos, pag na-research nyo yung Foursquare Church, mayroong cross kasi we believe that Jesus is the only Savior of the world that addresses the need of the soul. And then, we believe also that Jesus is the baptizer with the Holy Spirit that addresses or transforms the spiritual life of the one who believed in Jesus. And then, ang pangatlo, Jesus is the healer, the ultimate healer, or the great physician. That belief addresses the physical need of the human being. And then, yung Jesus is the soon coming King, that is our blessed hope that one day Jesus will return as He promised to us. Who is the founder or the most important figure in your religion? Katulad na sinabi ko kanina, si Jesus Christ ang sentro ng Foursquare belief. Pero yung ginamit niya na tao para mag-start itong movement na ito, yung tinatawag na denomination na ito, ay through Sister Amy Simple MacPherson. What holy book or sacred text does your religion follow po? Bible mismo. Kasi we believe that the supreme authority comes from the Word of God. Ano po yung ilan sa mga gawain o ritual na karaniwan mo pong ginagawa? Yung ordinances ng Panginoon, yung dalawa ang aming in-observe na ordinances. Ang isa yung water baptism. Kasi Jesus himself was baptized. Dahil ang belief namin doon, katulad ng itinuturo ni Jesus, na ang commandment niya sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, go therefore
make disciples, baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey of whatever I commanded you, and I will be with you even in the end of the age. Kasi ang ibig sabihin nun, once you believe in Jesus, gumagawa ka ng covenant with Him na talagang pinapasakop mo yung buhay mo sa Panginoon. Yun yung turning point ng pagbabago. Pinasasakop mo ang buhay mo kay Lord. Kasi kahit siya mismo, pinasakop niya yung kalooban niya sa kalooban ng Ama. Even though, si John the Baptist, kasi siya yung nagbaptize sa kanya sa Jordan, ay hesitant na gawin yun. So, lagi nating ma-remind, kung ikaw ay nagbaptize na meron ka ng commitment, nasuko ka na talaga ng buhay, may covenant ka na kay God, through water baptism. Then ang isa naman, yung Holy Communion, na once a month, we remember this observance ng Eucharist, yung Holy Communion. So, ito yung nagre-remind sa atin, sa amin na yung ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagsiserve niya, pag-alin niya ang kanyang buhay sa atin. So, ganun din tayo, na mag-alin din ang buhay para sa iba. At the same time, yung victory, we remember the victory, na si Jesus ay namatay pero nabuhay na magmuli. Kasi walang saysay ang pananampalataya natin kung ang ating Diyos ay patay. Kaya nga ang gospel, ang magandang balita ay it's not just about the death of the Savior of our Lord Jesus Christ, but it talks also about the resurrection, yung muling pagkabuhay. Yun ang pinakamahalaga. Hindi in vain or walang kabuluhan yung ating paglilingkod. Kasi nga meron tayong Diyos na muling nabuhay. So yun ang pangunahing ordinances o sacraments na ino-observe namin. How does religion affect your daily life? Yung araw mo pong buhay. Oo, kasi yung katulad ng hindi lang sa belief in the Word of God o yung theology na tinatawag, yung knowledge about God, kundi sa practice, sa truth life practice ng aking mga natututuhan, pati sa values, pati sa yung application ng natututuhan ko sa salita ng Panginoon, sa mga practices, sa values, sa doctrine ng church, sa program ng church, lahat ay batay which are all based on the Word of God, so nakakapekto. For example, yung everyday, magising lang sa umaga, talagang napapractice ko yung pag-pray. Kasi tinuturo sa Bible na unahin ang Panginoon, manalangin. Then, nag-grow pa rin yun, lalo kapag ka-intimate na ang relationship mo kay Jesus. Then, pati yung pagpapasting, nangyayari, katulad din nangyari kay Jesus, yung nag-ayuno. Then, dito sa community, nagtuturo ako ng values naman sa mga bata dahil yun ang utos ng Panginoon na ituro yung salita ng Panginoon na batayan naman natin sa paggawa ng mabuti at pagkaalam ng mabuti o masama. Kahit dito sa barangay namin, every Monday morning, yung mga barangay employees namin, kasama yung sangguniang barangay, nag-exhort ako, nag-deliver ako ng salita ng Panginoon sa prayer ceremony. Ayun, talagang napakalaki ng epekto niya sa buhay ko. What values does your religion teach about treating others? Or Kasi nga, ang utos ng Panginoon, na yung sa Ten Commandments dati na dalawa, yung nating sa dalawa sa New Testament, yung 10. Yung you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Tapos ang pangalawa, yung you shall love the Lord your neighbor as you love yourself. So, nagagawa ito natin dahil ang isa sa belief ng Foursquare, yung dapat maranasan mo yung born again experience, yung pagbabago ng buhay ng tao. Yun ay nangyayari, yun ay gawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi kaya sabi doon sa John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tapos, sabi doon, sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa pita ng laman, kundi dahil sa kagagawan nga ng Diyos. Spiritual birth ang tawag doon. Kasi tayo nga, ay yung nature natin ay makasalanan. Kaya sabi nung ni Nicodemo, o ni Jesus kay Nicodemo, sabi doon sa John chapter 3 verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ako personally, naranasan ko yan. Nung ako ay nagsuko ng buhay ko kay Jesus, tinanggap ko siya bilang aking Lord and Master or Savior, naranasan ko yung conversion. So, mas lalong yung pag-ibig ni Lord ay naipadama ko sa aking kapwa. Na-realize ko, pinadama sa akin ng Panginoon how He accepted me even though I am a sinner. So, I felt His love sa aking buhay. Na yun din naman ang naging dahilan para mahalin ko ang aking kapwa ng totohanan. At makapagpatawad o kaya ay makapag-express ng love dahil nga sa pag-ibig ng Panginoon na natanggap ko. What special celebrations or religious events do you observe? Isa nga, yung nabanggit ko kanina, yung every month, first Sunday of the month, yung observance ng Holy Communion o yung Santa Cena o yung Eucharist na tinatawag. Kasi nga, yung nabanggit ko kanina, pinibigyan din yung ating commitment to serve also, katulad ng ginawa ni Jesus na paglilingkod at pag-aalin ng kanyang buhay. Isa pa, yung commitment na palaging mag-remain or being connected to Jesus or with Jesus yung buhay para mapangunahan niya, magamit niya. Then, meron din, ang isa pa rin, itong darating na Holy Week. Yun, napakagandang observance natin lahat. Naalalahanin yung ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo at yung muling kanyang pagkabuhay. Para nga, mayroong kabuluhan ang ating pananampalataya sa Kanya. Mahalaga ito dahil nagre-remind din sa amin na mag-sakripisyo. Makaranas din ng suffering na pakikihati doon sa sakripisyong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. what do you like most about your religion or belief system? So ang akin, yung katulad ng sinabi ko, yung apat na main belief namin, yung Jesus is the only Savior. Kasi lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay na-address niya o natatouch niya. Ang ibig sabihin, ang Foursquare ay balance ang teaching niya. Kasi kaya merong pag-aaral ng Bible School na tinatawag para nga malaman natin kung sound yung doctrine ng religious group na kanabibilangan natin. Ang Foursquare ay balance, para siyang dice. Alam niyo naman yung dice. Ang dice kahit itapon, nakatayo pa rin. So ganun ang Foursquare. Siya ay balance, stable. Pagdating din sa doctrine, balance siya. What religion or belief system do you belong to? Ang amin pong religion ay born again Christian. What are the main beliefs of your religion? Ang main belief po ng aming religion ay kami po ay naniniwala na iisa lamang po ang Diyos, at unlike po sa paniniwala po ng mga Katoliko, ang amin pong Diyos ay pinaniniwalaan po naming buhay at hindi na po siya nakapako sa krus. That's why ang amin pong krus, amin pong mga churches ay wala pong tao or wala pong katawan ni Kristo, dahil nga po ang amin pong paniniwala ay nabuhay po siyang muli at atin po siyang kasama spiritually. Who is the founder or most important figure in your religion? Si God, What holy book or sacred text does your religion follow? Bible. What are some practices or rituals you usually do? Ang sa amin pong religion, ang amin pong palaging ginagawa or sinasagawa upang papurihan po ang aming Panginoon ay nag-worship service po kami at more on music po kami at saka deep studies ng Bible upang mas makilala ang Lord at mas mapalalim yung aming relationship with Him.
How does your religion affect your daily life? Nakaka-apekto po ang religion sa aking daily life, sa aking pong moralidad. Mas naniniwala po ako na yung konsensya ko sa aking pong mga ginagawa ay napakalaki pong bahagi nun, yung aking pong paniniwala na ang Diyos po ay Panginoon na pinakamakapangyarihan, siya pong pinakamataas at wala po siyang hindi nalalaman. Kaya nakaka-apekto po yun sa aking pang-araw-araw na pamumuhay upang kahit likas na tao ng makasalanan, akin pong naiiwasan na gumawa ng puro makakasalanang gawain at makamundong gawain. What values does your religion teach about treating others? So sa akin pong ilang taon na pagsimba at akin pong pagtitiwala sa Panginoon, ang pinaka-teaching po ng aming relihiyon about sa pakikipagkapwa ay tatuloy natin sila nang ayon sa gusto nating pagtrato nila sa atin at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Lord sa atin. What special celebrations or religious events do you observe? Sa amin pong religion, ang special celebrations po namin pong na-highlight yearly ay Christmas at Thanksgiving. Yun lang po. Tsaka po ano pala, Pastor's Appreciation, ganon. Kasi po sa amin po, ang mga pastor po namin ay parang tatay namin na nag-guide po sa amin at ginagamit po ng Lord upang mas maging katanggap-tanggap kami sa kaharian ng ating Panginoon. What do you like the most about your religion or belief system? Ay hindi po yung mismong religion. Yun pong relationship na akin pong nakuha sa religion na akin pong sinalihan na born again. Pinakamahalaga po sa akin yung deep relationship at yung faith po na akin pong nakuha sa katagalan ng aking pagsisimba. Dahil po sa aking ina, napakahalaga po sa akin ng family dahil din sa religion kasi mas natutunan kung paano pahalagahan yung nakatatanda, kung paano magmamahal ng tapat, kung paano malalaman kung ito ba yung will ng Lord, kung ito ba yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay ko. Yun po ang aking pinakagusto sa aking religion, yung deep relationship na nakuha ko.